Sa kwentong ito, madadala kayo sa lumang bahay ni Lola Esmeralda sa Vigan, kung saan ang tahimik na kalye at kumikislap na ilaw ay magbibigay ng kakaibang kaba. Ang kampana sa gitna ng bukid ay tila may sariling buhay, at ang mga kwento ng kababalaghan ni Lola ay magpapakilabot sa inyo. Habang nagkukwento si Lola Esmeralda, mararamdaman nyo ang takot na bumabalot sa bawat salita niya. Ano nga ba ang lihim ng kampana at paano hinarap ni Mikey ang halimaw na may kampana sa ngipin? Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako nga pala si Mikey at gusto ko pong pasalamatan kayo sa pakikinig sa kwento ko. Nakatira kami sa Maynila pero tuwing bakasyon pumupunta kami sa Vigan para bisitahin si Lola Esmeralda. Lumaki akong puno ng mga kwento ng kababalaghan mula sa kanya pero hindi ko inaasahan na mararanasan ko ang isa sa mga ito. Malapit kami ni Mama kay Lola Esmeralda at kahit na matanda na siya, malakas pa rin ang kanyang presensya sa aming pamilya. Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa isang kakaibang pangyayari na nangyari noong huling bisita namin sa kanya. Habang papalapit kami sa lumang bahay ni Lola Esmeralda sa Vigan, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Ang mga kalye ay tahimik, ang mga ilaw sa poste ay kumikislap, at ang malamig na hangin ay tila may daladalang alaala ng nakaraan. Pagdating namin sa bahay, napansin ko agad ang kampana sa gitna ng bukid. Dati itong kalawangin at luma, pero ngayon ay malinis na tila bagong kintab. May kakaibang kaba akong naramdaman. Ma, bakit parang iba ang kampana? Tanong ko kay Mama habang binubuksan niya ang pinto ng bahay. Ewan ko anak, baka may naglinis lang, sagot niya. Pero kita ko rin sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Habang binubuksan ni Mama ang pinto, napansin ko ang mga kaluskos sa paligid. Parang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa dilim. Pumasok kami sa loob ng bahay at agad kong naramdaman ang lamig na bumabalot sa paligid. Ang mga lumang larawan sa dingding ay parang nakatingin sa amin at ang bawat sulok ng bahay ay puno ng alaala ng nakaraan. Alam kong may kakaiba sa lugar na ito. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako dahil sa ingay ng mga kuliglig sa labas. Pumangon ako at napansin kong gising pa rin si Lola Esmeralda. Nakaupo sa tabi ng bintana at tila may malalim na iniisip. Lumapit ako kay Lola Esmeralda at tinanong, "Lola, bakit po kayo gising pa?" Tumingin siya sa akin at nagsimulang magkwento. May matagal na akong lihim, Mikey. Noong 10 taong gulang pa lang ako, may nangyari sa kaarawan ko na hindi ko makakalimutan. Habang nagkukwento si Lola, napansin kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Ramdam ko ang takot sa kanyang boses. Noong gabing iyon, narinig namin ang kampana na tumutunog kahit walang hangin. Patuloy ni Lola Esmeralda. Isa-isa lumabas ang mga kapatid ko para itali ang kampana pero hindi na sila bumalik. Ang kwento ni Lola Esmeralda ay puno ng takot at misteryo. Ramdam ko ang kaba habang nakikinig sa kanya at hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang nangyari sa mga kapatid niya. Kinabukasan habang nag-aalmusal kami, naalala ko ang kwento ni Lola Esmeralda. Ang ama niya ay pinilit na ito'y isang laro lamang, pero ang ina niya ay nagiging mas nag-aalala. "Lola, ano pong nangyari sa mga magulang niyo?" Tanong ko habang nagkakape kami. Sa kalaunan, pati sila ay nawala matapos lumabas upang imbestigahan ang kampana. Sagot ni Lola Esmeralda, ang mga mata niya ay puno ng lungkot. Habang nagkukwento si Lola, napansin kong tumitigil siya paminsan-minsan, parang may inaalala na masakit. Naiwan akong mag-isa, takot na takot, patuloy niya. Nagtago ako sa isang aparador at hindi na lumabas hanggang sumikat ang araw. Ang kwento ni Lola Esmeralda ay nagbigay ng matinding takot sa akin. Ramdam ko ang presensya sa paligid ng bahay, parang may mga matang nagmamasid sa amin. Habang naglalakad ako sa paligid ng bahay, naramdaman ko ang bigat ng mga alaala. Alam kong may mga bagay na hindi ko pa nauunawaan,
pero ramdam ko ang takot na bumabalot sa lugar na ito. Habang nagtatago si Lola Esmeralda noong gabing iyon, nagsimulang tumunog ang kampana sa loob ng bahay. Ang tunog ay papalapit ng papalapit. "Lola, ano pong nangyari pagkatapos?" Tanong ko habang naglalakad kami sa bukid. Bumukas ang pinto ng aparador. Sagot niya, ang boses niya ay nanginginig. At nakita ko ang halimaw na may kampana na nakatali sa ngipin nito gamit ang isang basang-basa ng dugo na basahan. "Paano po kayo nakaligtas?" tanong ko, halos hindi makapaniwala sa naririnig. "Tumakbo ako palabas ng bahay at nagtago sa ilalim ng tulay," sagot ni Lola Esmeralda. "Hindi ko alam kung paano, pero nakaligtas ako." Ang imahe ng halimaw ay nagbigay ng matinding takot sa akin. Hindi ko maiwasang isipin kung totoo nga ba ang kwento ng aking lola. Habang iniisip ko ang halimaw, naramdaman ko ang bigat ng mga matang nagmamasid sa akin mula sa dilim ng bukid. "Mikey, kailangan mong maniwala," sabi ni Lola Esmeralda. "Ang halimaw na iyon ay totoo at kailangan nating mag-ingat." Habang naglalakad kami pabalik ng bahay, ramdam ko ang bigat ng kwento ni Lola Esmeralda. Alam kong may mga bagay na hindi ko pa nauunawaan, pero handa akong malaman ang katotohanan. Pagdating namin sa bahay, napansin ko ang kampana sa gitna ng bukid. Ang tunog nito ay tila nagiging mas malakas at mas malapit na nagdulot ng matinding kaba sa akin. "Mikey, tandaan mo, huwag kang magpapadala sa takot," sabi ni Lola Esmeralda habang sinisindihan ang isang kandila. Ang mga mata niya ay seryoso, puno ng pag-aalala. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita, parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib ko. Habang nakikinig ako, napagtanto kong naririnig ko ang kampana na tumutunog sa malayo. Sa una, mahina lang, pero habang tumatagal parang nagiging mas malakas at mas malapit. "Lola, naririnig niyo ba yon?" tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig. "Oo, Mikey. Yan ang kampana. Kailangan nating maghanda," sagot niya. At ang kanyang mga mata ay tila nagbabala ng panganib. Sa kabila ng takot, sinunod ko ang babala ng aking lola. Nagsimula akong maghanda, sinisindihan ang mga kandila at nagdarasal ng taimtim. Habang tumitindi ang tunog ng kampana, naramdaman ko ang takot na bumabalot sa buong pamilya. Alam kong kailangan naming maging handa sa anumang mangyayari. "Mikey, tandaan mo, huwag kang magpapadala sa takot," paulit-ulit na sabi ni Lola Esmeralda. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Parang mantra na paulit-ulit sa isipan ko, pinipilit kong kalmahin ang sarili ko. Naghanda kami ng aking pamilya para sa posibleng pagdating ng halimaw. Naglagay kami ng mga kandila sa bawat sulok ng bahay at nagdasal ng taimtim. Habang tumitindi ang tunog ng kampana, naramdaman ko ang takot na bumabalot sa akin. Pero naalala ko ang sinabi ni Lola Esmeralda na hindi dapat magpadala sa takot. Lumapit si Papa sa akin, hawak ang kanyang rosaryo at sinabing, "Mikey, magtiwala ka, kasama natin ang Diyos." Ang mga salita niya ay parang liwanag sa gitna ng dilim, nagbibigay ng konting pag-asa. "Mikey, kailangan nating harapin ito," sabi ni Papa habang hawak ang isang kandila. "Handa na kami," sagot ko. Ang boses ko ay puno ng determinasyon. Alam kong walang ibang paraan kundi harapin ang takot na ito. Sa huli, kinailangan kong harapin ang halimaw upang protektahan ang aking pamilya. Gamit ang tapang at paniniwala na hindi dapat magpadala sa takot, lumabas ako ng bahay at hinarap ang halimaw. Ang dilim ay parang buhay, bumabalot sa akin, pero pinilit kong lumaban. Ang kwento ay nagtatapos sa isang bukas na pagtatapos. Iniwan ang mga mambabasa na nag-iisip kung paano ko hinarap ang halimaw at kung ano ang nangyari sa aking pamilya. Ang tunog ng kampana ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan, isang paalala na ang takot ay kailangang harapin upang magtagumpay.
Ang kwento ni Mikey ay nagtuturo sa atin na ang takot ay hindi dapat maghari sa ating buhay. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan sa dilim ng gabi baka may kampanang tumutunog. Paalam.